Magandang araw mga kaibigan. Ngayon ay tatalakayin natin ang makulay na kasaysayan ng balisong na nakilala rin bilang butterfly knife, isang natanging bahagi ng kulturang Pilipino. Ngayon, habang tayo ay papunta sa Taal, Batangas, pag-usapan natin, ano nga ba ang balisong? Ang balisong ay nagmula sa bayan ng Taal, Batangas. Ang pangalan nito ay hango sa dalawang salitang Tagalog, baling na nangungulugang baluktot o natitiklop at sungay. Dahil ang mga unang hawakan ng balisong ay yari sa sungay ng Kalabaw. Ang balisong ay unang ginamit noong panahon ng mga Kastila bilang gamit sa pang-araw-araw na gawain dahil ito ay madaling itago at dalhin. Naging paborito ito ng mga manggagawa sa bukirin at sa mga mangingisda. Noong taong 1900s, lumago ang industriya ng paggagawa ng balisong sa Taal. Ginamit ito hindi lamang bilang kasangkapan, kundi pati na rin bilang simbolo ng tapang at kakayahan ng mga Batanggenyo. Sa paglipas ng panahon, lumawak ang kasikatan ng balisong. Ginamit ito sa sining ng pagtatanggol o martial arts. At ngayon ay kinikilala ito sa buong mundo bilang isang iconic na sandata at collectible. Marami-rami rin ang uri ng mga balisong na makikita natin pagdating natin sa Taal. Ito pa. Bamagat binago ng makabagong teknolohiya ang paggawa ng balisong, nananatiling buhay ang tradisyon. Ang bawat balisong na gawa sa Taal ay isang piraso ng kasaysayan na nagpapatunay sa husay at singin ng mga Pilipino. At ito pa, ang balisong ay hindi lamang isang kagamitan. Ito ay simbolo ng kasaysayan, kultura at kasaysayan ng mga Pilipino. At ngayon naman, tayo ngayon ay nandito sa bahay ni Sir Jerwin sa Taal, Batangas at sa kanyang tindahan na ang pangalan ay Balisong Batangas. Dito ipinapakita niya ang mga iba-iba niyang uri na balisong na siya mismo ang gumawa. Ito mostly 1,000. 29 cm, 21 cm is 950. 20, 30 At dito, makikita rin natin ang mga at mga pinagkakaiba ng mga binibenta niya mga balisong. Hindi lang mga May mga iba-ibang naib, kundi paraan meron ng din paggawa si ng Sir balisong. na balisong Depende sa na materials supply. yan. Ano po yung pinaka, yung, ang tawag dito? High-end? Ano po yung pinaka high-end? High-end. Is sungay ng usa. Sumagana. Ngayon, sa parting ito, sinabi rin ni Sir Jerwin na hindi lang mga sungay ng kalabaw ang kanilang ginagamit. Meron din silang mga sungay ng usa na ginagamit na hawakan ng mga balisong. Sige po. Ito, tulad ng mga ito. Ayan ay mga sungay ng mga usa na talagang binibili pa ni Sir Jerwin sa mga ibang tao para lang magawa niyang balisong. Silang FB page. Ito yung sungay ng usa. Ganda pala, sir. Ito made from berry. Gano'ng katagal na po kayo nagagawa? Ayun lang, pandemic lang. Anong- 2020. Okay po. Ano po ba to? Parang talagang business niyo or parang hobby po? Naging hobby na naging business. Angas po no? Madalas po ba kayo nakakabenta nito? May time, halos everyday naman meron. Okay po. I-ship naman tayo nationwide. Madami rin napunta rito. Lagi naman po bukas ang FB page niyo po, no? Oo, po. anytime naman. Okay po. Ang ganda naman ito. Tapos dito po, balisang na rin po ginagawa niyo dito. Mostly fixed blade. Fixed blade. At sunod naman, ipinakita ni Sir Jerwin ang mga iba niya pang mga nagawa. Hindi lang mga balisong, kundi mga itak na napakaganda ng hawakan. Isang mga normal na mga kutsilyo. At isa sa mga paborito niya, mga kitchen knife. Tulad nito.
Talagang napaka ganda at napakalayo ng mga nagagawa ng mga balisong maker dito sa Batangas. Nagaya na rin po ng chefs. Ayun po sir, maraming salamat po. Session na rin po sa istorbo. Okay lang. Ano na po ang name nyo sir? Jorin. Jorin po. Okay. Ayun po, makita niyo po si Sir Jorin at ito po ang kanyang FB page, Balisong Batangas. At ulit po, maraming salamat sir. At Sa umpisa po tayo nagagayat ng stove, di ba? Nakita nyo kanina, yung nasa stove na yung kanina. Pinaplantilyahan. Tapos pag gagayatin natin ng panggayat, tapos tatalagin. Pag natalag, kukus-kusakitin, lalagyan natin ng lock, tapos lalagyan ng plastic. Yun, kahit anong gusto nyo cover, yung mo-order, di ba? Kung kahoy, kung may nakalabaw, yun. Kung anong order sa atin, yun ang sinusunod ko. Kasi para hindi ako masira sa buyer. Siyempre, yun ang kanilang gusto. Baka naman kung hindi natin gawin, eh di magalit sa atin. Sa CO time yata yun. Tatlo lang mo sa araw. Tatlo na. Maximum na yun. Pag masipag-sipag ka naman eh. Hindi, sabi tatlo daw sa isang araw. Hindi sa isang linggo yan, no? 21. Eh, ano po yun? Pag nagkatamad-tamara ka, eh. Kunwari nakangapit bahay, no? Po sa may court. Bari na yan. Display, Minsan, Yung talim, binibigyan nila ako ng talim na sukat na ganun para magawa ang kanilang balisong. Sa pagbabasyada naman ako na ang bumabasyada ng balisong. Hindi katulad na ibang pagawaan na umaarkila pa sila. Ay ako, sarili ko ng lahat. Ako na ang gumagawa, ako na ang nabasyada. Kaya, pag may na-order sa akin, hindi sila nabibitin. Dahil ako ang gumagawa, sinasabi ko na sa kanila kung kailan matatapos. Dahil nag-iisa lang ako. Hanggang sa simula, hanggang sa matapos ang balisong.
Lutuin na sa apoy. Para maganda ang subo. Dati pala, dati. Dati. Kasi yung material. Maganda na ang subo niya dahil maputi-puti na ang kuwan ng talim. Dire kung maitim yan, walang subo. Kaya kami Yan ang subo sa kasi niya sinasabi, yung puti na yan. Yan. Pamumuhay ko, pwede na parang nakaluwag-luwag ako ngayon. Dahil nakadika ako ng ganito lupa. Dati ako kung saan ako nakakarating ng paninirahan. Nung ngayon nung hinawakan ako ni Consialio na gumawa ng balisong, na mga kapital na siyang kakapitalan niya ako. O sige, akong bahala sa materialis, ikaw maglibor ka na lang. Sa akin mo dadalhin lahat ang balisong mo. Asawa naman ng Diyos, ay ako'y nakadika ng ganito, tirahan. At ang aking anak naman, napapag-aral ko yung aking bunso, ngayon ay siya ay third year college na. At ulit po, maraming salamat sir. At yan na nagtatapos ang ating paglalakbay sa makulay na kasaysayan ng Balisong. Ang natanging yaman ng Batangas at ating bansa. Naway mas talong napahayag namin sa inyo ang kalagahan ng Balisong at hindi lamang bilang isang kagamitan kundi bilang isang simbolo ng pagkimalikhain, matatag at makabayan ng mga Pilipino. At nais po naming mabigyan ng taos-pusong pasasalamat ang Balisong Batangas sa kanilang tulong at pagtaguyod sa ng tradisyon ng paggagawa ng balisong. Maraming salamat po, Sir Jerwin. At sa ating muling pagkita mga kaibigan, paalam. Magbibideo ka lang doon. Today I'll be learning 5 levels of butterfly knife tricks. Level 1, basic open. This is a move you always see in movies, but it's surprisingly easier than I thought. Level 2, basic twirl. This trick ends in a pencil grip, which unlocks more advanced tricks leading on to level 3, thumb rollover. I must throw the butterfly knife and spin it around my thumb. I drop my knife a lot. But there's barely a dent on my Squid Industries Mako. After practicing for an hour, I finally got the hang of it. Leading on to level 4, ice pick aerial. This trick is hard because I have to completely let go of the butterfly knife. But with a little luck, I found the right amount of power and landed my first aerial. Level 5, I'm putting every trick together into a full combo. With the help of more practice and the smooth handling of the Squid Industries Mako, this happened. By the way, if you're eyeing a butterfly knife, aka Balisong, Use code HAFU for the best discount they offer.泣かないで塞がないで見えてるものだけが真実じゃない耳すまして研ぎ澄まして名もない感情がうねり押し寄せてく全て捧げても守り抜くと誓う